patuloy lang po. Kasama kasi dito sa hamon dito sa pag-repatriate yung land crossings kasi 3 sa 5 bansa na nabanggit ko ay sarado ang airspace sa Kuwait, sa Bahrain at sa uh, Israel. At sa Qatar at UAE, bukas pero limited ang airspace. So, land crossings sa Kuwait, Bahrain at Israel, kaya sinasamahan ng mga tauhan natin of DMW, OWA with the leadership and partnership with the DFA ambassadors natin on the ground. Yung natawid sila sa land crossings, sabay salubong naman sa kabilang bansa, karatig bansa nung teams din natin nandun, at siya naman ililipad sila mula dun sa karatig bansa. So that is why ang mga lumilipad na charters natin out of UAE and out of Saudi, meron tayo hindi charters out of Cairo, Egypt, mga flight bookings, yun naman ang galing ng Israel. So to summarize, galing Kuwait, Bahrain, Qatar ay out of Saudi, UAE, facility doon, ang Iran, sila ay ligtas. Meron din napabalitaan sa timog naman na bahagi, pero mukhang ligtas din sila, mukhang hindi inatake at ligtas sila doon. At sa Saudi ay nagkaroon din ng attacks dito sa western side. Meron din diyang facility sa western side at safe din ng mga OFWs natin doon. Inilikas na rin kasi sila ng kanilang mga companies. These are multinational energy companies. Kaya kahit paano, meron silang mga safety, security, evacuation, umalis at pagdating nila, binibigyan natin din financial assistance. Ayun, mahalaga yan. Hay nako, sana po ay magkaroon na ng katapusan nito napakalaking sigalot na ito. Pero andiyan dyan naman yung ating mga authorities at 24/7 nga na mag-aagapay at tutulong. In the meantime, Sec, maraming salamat po. Salamat po, Secretary. Maraming salamat po sa inyo, Miss Doris at Sir Robert at sa inyong tagapakinig, tagapanood. Maraming salamat, Lord. Id Mubarak sa inyo lahat. At syempre, salamat din sa lahat ng mga taga-DMW, di ba, sa pagtulong nila doon sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Si Secretary Hans Leo Kakanak po ng DMW. Partner, ang bigat. Happy weekend! DZMM, Radyo Patrol, sa 6:30, nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, sa 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Mabuhay! Kami po ang DZMM, bahagi ng nakasaysay na Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga dating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Member, KBP. Oras po natin. 9:00 bahay ang apektado sa sunog ng sumiklab sa Barangay Tumana sa Marikina City. Balitang kumpirmado sigurado mula Marikina, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang sumiklab ang sunog sa hilera ng mga bahay sa Block 75, Angel Santos Street, Barangay Tumana, Marikina. Ayon sa Marikina PFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil magkakatabi ang mga bahay at pawang gawa sa light material. Umabot sa unang alarma ang sunog na idineklarang under control pagka 7 ng umaga kanina. Wala namang napaulat na nasawi sa insidente pero may isang 48 taong gulang na babaeng nasugatan matapos makatapak ng debris. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog. Dinala na sa Tumana Forward Court ang mga apektadong pamilya para mabigyan ng tulong ng Marikina Social Welfare Development. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Good news! Ito na ang balitang magpapasaya, hatid ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! Sa Lawag City sa Ilocos Norte, isinusulong at mas pinalalakas ang paggamit ng renewable energy matapos ilunsad ang solar rooftop project na hulugan ang paraan ng pagbabayad para sa mga residential home. Sa tulong ng ASEN, GCash, Solaric at Ilocos Norte Electric Cooperative, maaaring magpakabit ng solar panel sa mga residenteng may hulugan mula 3 hanggang 15 taon. Layunin ng proyektong mapababa ang singil sa kuryente at mabawasan ang paggamit ng fossil fuel
sa probinsya. At yan ang mga balita. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.